Ang itim na bata sa salamin, tinig ng laman, horror stories. Hindi ako mahilig maniwala sa mga kwento-kwento, lalo na kapag tungkol sa multo o kababalaghan sa eskwelahan. Typical na kasi yan, may white lady daw sa hagdan, may nagpaparamdam sa library, o di kaya'y may estudyanteng nagpapakita kahit matagal ng patay. Pero may isang kwento na matagal nang umiikot sa amin tungkol sa itim na bata sa salamin. Hindi ko pinapansin dati. Akala ko gawa-gawa lang ng mga upperclassmen para takutin kaming mga baguhan. Hanggang sa isang araw, ako mismo ang nakakita. At mula noon, hindi na naging normal ang buhay ko, hating gabi na nang maisipan kong bumalik sa school. Alam kong kabaliwan. Pero kailangan kong kunin ang science project ko sa classroom o babagsak ako. Wala nang iba sa eskwela kundi ang guard na halos tulog na sa gate. Tumango lang siya habang binuksan ang gate at hinayaan akong pumasok, tahimik ang buong gusali. Yung tipo ng katahimikan na parang may nakikinig sa'yo habang naglalakad. Humahalik sa tenga mo ang tunog ng sariling hininga at bawat yabag mo sa sahig ay parang martilyo sa pandinig. Pagkaakyat ko sa third floor kung nasaan ang room namin, napansin kong medyo madilim ang hallway. Ilan lang ang bukas na ilaw at karamihan ay nag-flicker pa. May kakatwang amoy din, parang lumatbasa na kurtina. Naalala kong naiwan ko ang project sa ilalim ng mesa. Dali-dali ko itong kinuha at naglakad pabalik. Pero habang naglalakad ako sa koridor, naramdaman kong parang may mata na nakatitig sa akin. Hindi ko maintindihan kung saan galing, pero malinaw na hindi ako nag-iisa. Pagdating ko sa dulo ng hallway, tinamaan ako ng matinding ihi. Natawa pa nga ako sa sarili ko. Sa lahat ng oras, mayon pa. Bulong ko. Kaya dumaan ako sa banyo sa third floor, yung laging sinasabi ng mga estudyante na may multo. Pagpasok ko, malamig ang hangin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero parang may ibang lamig sa loob ng banyo na yon, hindi tulad ng normal na aircon o simoy ng hangin. Yung tipong lamig na tumatago sa buto mo, isa lang ang ilaw sa loob na bukas. Ang salamin sa tapat ng lababo ay malaki at may mga lamat sa gilid. Tahimik ang paligid, halos marinig mo ang patak ng tubig sa gripo. Habang umiihi ako sa cubicle, narinig ko ang pinto ng CR na unti-unting bumukas. Akala ko may pumasok na janitor, pero walang yabag. Wala ring tunog ng tsinelas o sapatos. Pakiramdam ko'y may huminto sa harap ng cubicle ko, dahan-dahan kong tinapos ang ginagawa ko at lumabas. Wala akong nakita sa hallway ng banyo. Pero may naiwan sa salamin, akala ko dumilang o anino. Pero hindi. Isa itong bata. Maliit. Nakasuot ng itim na damit, parang lumang uniforme na kulay abong itim. Hindi gumagalaw. Hindi rin malinaw ang mukha, kundi madilim lang ang bahagi kung nasaan dapat ang mga mata at bibig. Nanigas ako. Hindi ako makapaniwala. Naisip kong baka trick lang ng ilaw. Lumapit ako ng bahagya at tiningnan ko kung may makikita akong anino sa likod ko. Wala, ako lang ang nasa banyo. Pero ang salamin. Ibang kwento, nasa salamin pa rin ang bata. Parang nakatingin sa akin, kahit wala naman siyang mata, kinilabutan ako nang bigla kong naalala ang sabi-sabi. Kapag pinatay mo ang ilaw, mapupunta siya sa likod mo. Napalingon ako. Walang tao. Pero parang may bumubulong. Hindi salita, kundi parang hininga lang, mahina, malapit, malamig, nagmadali akong lumapit sa switch. Sa sobrang kabado, nadulas pa ako at halos mapasigaw. Nang makatayo ako, bigla kong napindot ang switch, pumatay ang ilaw, saglit lang ang dilim, pero sapat na para maramdaman kong may humawak sa batok ko. Mabilis, malamig, parang kamay ng batang matagal ng patay. Hindi ako makagalaw. Parang tinutusok ng libong karayom ang batok ko sa takot. Pagbukas ng ilaw, wala na ang bata sa salamin. Pero may isang bakas na naiwan sa salamin. Isang maliit na handprint, itim, basa, at may mahabang gasgas pababa. At sa ilalim nito, may mga salitang unti-unting lumitaw mula sa hamog ng salamin. Akin ka na, nagsisigaw akong lumabas ng banyo. Tinawag ko ang guard. Humahangos ako, nanginginig, basang-basa ng pawis. Pero wala siyang nakita. Binalikan namin ang banyo pero malinis na ang salamin. Wala ring handprint, wala ang batang itim. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari.
Pero simula noon, hindi na ako mapakali sa tuwing nakakakita ako ng salamin. Lalo na kapag mag-isa ako, minsan, kahit sa bahay, kapag pinapatay ko ang ilaw ng banyo, ramdam ko ulit yung hininga sa batok ko. O yung biglang lamig sa likod, at isang gabi, habang nagtutoothbrush ako, napatingin ako sa salamin. Wala akong kasama sa kwarto, pero may isang bata sa likod ko. Nakaitim. Walang mukha. At nang humarap ako sa likod, wala naman talaga, pero mula noon, hindi na siya nawala. Tuwing gabi, sa bawat salamin, naroon siya. Hindi siya kumikibo. Pero unti-unti siyang lumalapit, gabi-gabi, at alam kong darating ang oras na hindi ko na kailangang patayin ang ilaw para maramdaman siyang nasa likod ko, kundi pagdilat ko ng mata ko sa dilim nandoon na siya. Hawak-hawak na ako, at ikaw na nagbabasa ngayon kung sakaling dumaan ka sa isang banyo ng school mo na walang tao at nakita mo ang salamin na parang may usok. Huwag mo nang hintayin pumatay ng ilaw dahil baka hindi mo na ito mabuksan ulit. Minsan, hindi mo na kailangan maniwala sapagkat darating siya para ipakita sa iyo ang totoo.